Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 551. Patuloy na tinitigan din ni Selena si Zina. Naramdaman din niya na may isang bagay. Ang kasintahan ng kanyang kapatid ay kani-kanina lamang. Ang kanyang pampaganda at damit ay lumalaki. Masunod sa moda. Bukod dito, mayroon siyang kaunting mga branded bag sa kanya. Pangalan ngayon. Tiyak na hindi sila mura. Ibigay ang telepono sa akin, Zina. Ang mga salespeople na ito ay maaaring maging sobrang nakakainis. Patuloy silang tumatawag. Ito at nakakakuha ito ng nakakainis. Kukunin ko ang tawag. Bibigyan ko sila ng isang mahusay na pag-aalsa. Panipi. Sinabi ni Fiona nang diretso nang mapansin niya na si Zina ay natigilan sa medyo A. Ilang segundo, hindi kinuha ang telepono. Mas natakot pa si Zina. Nag-flash siya ng isang mapait na ngiti. Never mind, ma. Masyado akong tamad na kunin ito. Ito. Ang mga tao ay walang madaling oras sa pagtatrabaho. Minsan kailangan pa nilang magtrabaho. Overtime hanggang huli ng gabi dahil hindi nila matatapos ang kanilang kota para sa araw. Matapos marinig iyon ni Fiona, ngumiti siya habang nagsalita, hindi kailanman naisip iyon. Ikaw ay magiging makiramay na ito, Zina, na nag-iisip para sa kapakanan ng iba. Halika. Sa lahat, kumain na lang tayo at uminom. Hindi na kailangang kunin ang gayong mga pang-aabuso na tawag. Kung ayaw mo, tama iyon. Hayaan mo akong ibuhos sa iyo ng isang baso, ma. Zina. Naging isang panloob na buntong hininga ng kaluwagan. Tumayo siya at nagbuhos ng isang baso ng alak. Para kay Fiona. Sa sandaling ito, ang kanyang telepono sa wakas ay tumigil sa pag-ring. Si Fane ay maaaring hindi maistorbo tungkol dito. Sinimulan niyang sadyang magpakasawa sa kanyang sarili sa kapistahan. Sa harap niya, gayunpaman, ang telepono ay hindi muling nag-ring para sa natitirang pagkain. Matapos silang makakain, lahat ay bumalik. Bumalik sina Fane at Selena. Sa kanilang silid at isinara ang pintuan. Pagkatapos lamang ay sinabi ng dating, mayroon isang bagay tungkol kay Zina. Tumanggaw si Selena. Tiyak na siya. Sa walang kabutihan. Hindi mahalaga kung ano, hindi ko hayaang pakasalan siya ng aking kapatid. Alam ng Diyos. Ilang beses na siyang niloloko sa kanya kung hindi man. Ma'am. Siya. Tiyak na may isang tao sa SIDE. Bakit lahat ng mga bagong damit kung hindi man? Saan? Galing ba sila? Dapat silang medyo mahal, at nagbago siya. Medyo ilang mga bag. Inukit ni Fane ang isang ngiti. Sinabi niya na binili niya silang lahat. Sa kanyang sarili. Hindi ako naniniwala sa isang dilaan nito. Bakit hindi siya ito labis? Bago kung mayroon siyang ganitong pera. Hindi siya ganoong klaseng babae na. Naisave ang pera pabalik pagkatapos din. Kung gayon ano ang gagawin natin? Ang aking kapatid ay hindi. Maniwala ka sa huling oras na nalaman namin na pinaplano niyang i-swindle ang aking pera ng magulang kasama ang kanyang gang. Naniniwala siya sa kanya. Iniisip ko talaga yon. Siya ay labis na mapang-akit. Sumimangot si Selena. Ito ay isang kamangha-mangha kung hindi siya nagdurusa. Anumang mga pagkalugi na kasama ang babaeng ito, kasama niya ay napakapangit. Ito. Babae talaga ang mukha ng pera. Sinasabi ko sa iyo, naisip ko ang pagpatay sa kanya. Kapag pupunta ako pagkatapos ng mga tulisan ng motor. Ngunit iniwasan ko siya, nakita ko na siya. Isang babae at kasintahan ng iyong kapatid, kaya sinabi ko sa kanya na mag-scram. Hindi kailanman. Naisip na magkakaroon siya ng katapangan upang bumalik sa panig ng iyong kapatid. Gayunpaman, parang hindi niya binago ang lahat ng iyon. Naisip ko na siya ay magbabalik ng isang bagong dahon at tunay na nais na makasama ang iyong kapatid. WHO. Alam na hindi niya binabago ang kanyang mga spot na hinuhusgahan mula sa ilang mga araw. Panipi. Inilagay ni Fane ang kanyang mga daliri sa mga kamao. Ang iciness ay sumabog sa kanyang mga mata. Mula pa. Ang iyong kapatid ay napakapangit, dapat ko lang patayin si Zina. Maghanap lamang ng isang pagkakataon at gawin sa kanya. Sa ganitong paraan, kailangang ibigay ng iyong kapatid. Up sa kanya. Nabigla si Selena nang marinig niya iyon. Walang paraan. Siya pa rin. Kasintahan ng aking kapatid, at papatayin namin siya dahil pinaghihinalaan namin iyon. Kasama niya ang ibang lalaki. Paano kung mali tayo? Bukod, sinabi ko na sa iyo. Hindi ito ang larangan ng digmaan. Itigil ang pagsubok na gamitin ang iyong mga kamao upang malutas ang bawat solong problema. Napahiya si Fane. Ang kanyang asawa ay napakabait pa rin at mapagbigay. Kung gayon ano ang dapat nating gawin?
Makikinig ako sa iyo. Mahinahon siyang nagsalita. Matapos manatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Kabanata 552. Ma'am, siya ang babaeng mahal ng aking kapatid pagkatapos ng lahat. Siya na. Maging labis na nagagalit kung papatayin mo siya. At maaaring gumawa siya ng isang bagay na hanggal sa kanyang sarili. Sinabi ni Selena kay Fane pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Tumango si Fane. Ulo, tama iyon. Naisip ko rin ito. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa kanya na mag-scrum. Ang huling oras, sino ang nakakaalam na ang babaeng ito ay magiging manipulatibo? Siya. Kahit na sinabi na naghihiganti ako sa kanya sa pamamagitan ng paninirang puri sa kanya dahil siya ay laban sa akin dati. At sinabi niya na siya ang biktima. Hey, kung gayon mayroon kami. Upang mag-isip ng isang paraan upang makakuha ng katibayan ng pag-iibigan ni Zina. Ito ay pinakamahusay na kung ang aking. Nahuli siya ni brother sa pagkilos at nasira ang kanyang puso. Hahayaan namin siyang magpasya. Kung dapat nating hayaan siyang mabuhay pagkatapos nito. Ano sa palagay mo? Sabi ni Selena pagkatapos niya. Naisip ito. Okay. Tama ka, mahal. Naisip ito ni Fane, kung gayon siya. Pinag-aralan ang kanyang asawa na nakasuot ng sexy nightgown. Hindi niya maiwasang. Flash isang masamang pagngiti. Mahal, si Kylie ay may sariling silid ngayon, aniya. Kami. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, di ba? Ang mukha ni Selena ay namula. Sa isang flash, hinawakan ni Panic ang kanyang puso. Mabilis niyang igulong ang mga mata sa kanya. Bakit? Patuloy mo bang iniisip ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi niya, mahiyain si Tone. Seryoso. Lahat ng mga tao ay tulad ng mga perverts. Hindi alam ni Fane kung tatawa o umiyak. Ano ang ibig mong sabihin na ang lahat ng mga tao ay perverts? Aniya, nakangiti ng mapait. Hindi ko kailanman. Hinawakan ka sa lahat ng 5 taon na ito. Ang kalokohan ay nag-spark sa loob ng Fane kung kailan. Napansin niya ang bashful na mukha ni Selena. Tumagal siya ng 2 hakbang at sinaksak ang kagandahan sa harap niya sa isang pangkasal na dala. Tumulo ang puso ni Selena. Laban sa dibdib niya. Siya ay isang ina, ngunit ang insidente 5 taon na ang nakalilipas. Isang matapat na aksidente. Halos maalala niya ang nangyari. Gabi. Gayunpaman, siya ay isang matandang babae. Siyempre, gusto niya ng isang tao na maaaring panatilihing ligtas at mainit-init. Gayunpaman, hindi siya isang taong naglaro sa paligid. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nanatiling malinis sa loob ng 5 taon na ito. Inaasahan na babalik si Fane at umaasa na siya ay magiging mabuti. Asawa at ama, isusuko niya ang lahat sa kapalaran hanggat Fane naging isang nagtatrabaho na miyembro ng lipunan, at hindi ang ilang mga scumbag na napili sa labas ng landfill. Gayunpaman hindi niya naisip na hindi lamang si Fane ay isang mabuting ama, ngunit siya rin ay isang mas mahusay na asawa at siya ay isang bayani sa digmaan. Siya ay talagang nahulog ng malalim sa kanya, 1 buwan lamang pagkatapos na mayroon siya. Bumalik. Ngayon gusto niya talagang ibigay sa kanya ang lahat sa kanya. Malumanay na Fane. Ilagay siya sa kama na parang pinangangasiwaan niya ang marupok na China. Selena bit on ang kanyang pulang rouge na labi. Sumulyap siya patungo sa ilaw sa tabi nila. Eye of ito. Awkwardly sabi niya. Napahiya ako. Bakit hindi namin iikot ang pader? Lampara noon, mahal. Ito ay magiging isang kahihiyan kung hindi ko makita ang iyong mahiyain, awkward mukha. Napakaganda mo ngayon. Pinatay ni Fane ang mga ilaw sa kisame at lumiko. Ang lampara sa dingding, ang ilaw nito ay malabo na nag-iilaw sa silid. Ano ang gusto mo? Upang makita. Walang makikita. Ang mukha ni Selena ay pula na ang pamumula. Kumalat sa mga tip ng kanyang mga tainga. Ang kanyang pulso ay bumilis, pakiramdam niya ay parang kanya. Malapit nang sumabog ang puso mula sa kanyang dibdib anumang oras sa lalong madaling panahon. Hey! Siyempre! May makikita. Nag-shock si Fane at bumagsak, handa nang magtanim. Isang halik sa labi. Hold up. Ngunit hindi niya inaasahan na sumigaw si Selena para sa kanya. Upang ihinto sa sandaling ito, pinalawak ang kanyang kamay at i-clamp ito sa kanyang bibig. Kabanata 553. Walang paraan. Masyado kang malupit, mahal, sinabi sa akin na huminto sa sandaling ito. Hindi ba? Ipinangako mo sa akin ito matapos kong matupad ang 3 bagay na ipinangako ko. Aking sarili. Bukod, ang bagay na may mayamang babae ay kumpleto. Hindi pagkakaunawaan. Napatunayan namin na siya ay isang Diyos ng digmaan siya ang kaibigan. Si Fane ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Paano niya mahawakan ang kanyang ang pinakahusay na pagnanasa bago ang napakagandang babae ang kanyang asawa, hindi bababa.
Siya. Huwag kailanman naisip na si Selena ay magbibigay ng isang malambot na ngiti sa halip tama ang kanyang mukha. Sa ilalim ng kanyang tulala, hindi ko sinabi na hindi ka maaaring magpatuloy. Gusto ko lang magtanong. Kung mayroon kang maraming mga scar sa iyong katawan, Anya. Narinig ko iyon kapag ang taong militar ay walang kamiseta, ang mga scars ay pumila sa kanilang buong katawan, ang kanilang likod, ang kanilang dibdib. At nakakagulat ito sa unang tingin. Hindi talaga madali para mabuhay ka. Matapos ang 5 taon sa larangan ng digmaan. Nahuli si Fane. Kaya hindi ka. Tulad ko kung marami akong mga scars. Ito ay isang seryosong katanungan dito. Siyempre, gusto ko pa rin kayo. Sumabay ako sa sinumang ikakasal ako, tandaan. At ikaw ang aking tao. Paano kita hindi magustuhan? Umupo si Selena. Nahihiya siya. Pride ang mga pindutan sa shirt ni Fane open. Gusto ko lang tingnan ang mga scars. Sa iyong katawan. Dapat ay dumaan ka ng maraming sa larangan ng digmaan. Ano man. Nagdurusa kami dito ay wala kumpara sa kung ano ang iyong naranasan. Fane. Huwag kailanman inaasahan na sabihin ni Selena ang gayong matamis, maalalahanin na mga salita. Ang kanyang puso ni. Ang bakal ay natunaw kaagad, ang isang hindi mailalarawan na init na kumalat sa buong kanya. Tulala, sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong mabuhay para sa iyo, at para sa aking ina. Siya. Hinaplos ang ulo ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. Sa wakas, ang pangwakas. Ang pindutan sa kanyang shirt ay natapos. Ang kanyang tiyan ay nakaimpake sa ngipin kasama. Purong kalamnan, pinupukaw nito ang mga mata ng sinumang nakakita nito, at lumitaw ito nakakatakot na aura ng karahasan. Si Selena ay bahagyang nagulat sa paningin ng ang kanyang mga kalamnan, ang pagkabalisa ay hinigpitin ang pagkakahawak nito sa kanyang puso. Gayunpaman, sorpresa din. Lumusot sa kanyang mga mata. Walang paraan. Wala kang isang solong peklat sa iyo. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, itinulak niya ang shirt ni Fane at pinaikot siya. Walang paraan. Wala rin sa iyong likuran. Ikaw ba ay malakas, mahal? Hindi ka pa nakaranas ng isang solong pinsala sa loob ng 5 taon na ikaw ay nasa battlefield. Labis siyang napahamak. Hindi niya naisip na ang kanyang katawan ay ganap na wala sa mga scars. Ang kanyang balat ay perpektong walang asawa. At ikinagulat niya ito ng walang katapusan. Si Fane ay sumabog ng isang mapait na ngiti. Hindi iyon siya. Ay hindi kailanman nasugatan, ngunit dahil siya ay napakakasanayan sa medikal lugar na ang kanyang mga scars ay matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang karapatan. Braso pa rin. Kita nyo, may peklat dito. Sa katunayan, mayroong isang peklat ang laki ng isang hinlalaki sa kanyang underarm. Bakit ang kakaibang hitsura ng peklat na ito? Nabigla si Selena matapos niyang makita iyon. Iyon ay dahil napansin niya iyon. Ang peklat sa kanyang braso ay talagang mukhang isang kakaibang hugis na palaisipan na parang ito. Isang imprint ng isang scale ng isda na bumaba. Hey, hindi yun mahalaga. Panipi. Nag-choke si Fane at nakapin kay Selena sa kama. Kinuha mo na ang aking shirt off? Mahal. Dapat ba kitang tulungan sa iyo? Siya ay labis. Napahiya. Tumalikod siya at tumitig sa gilid. Pervert. Hey! Hindi mo ba ginawa ang unang paglipat? Si Fane ay nag-cough ng kaunti, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang lips to Selena. Kabanata 554. Sobrang nababalisa si Selena na maaari siyang mamatay. Subconsciously, ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa. Ma'am. Sa wakas, bumangga ang labi ng dalawa. Siya. Hindi sinasadya na balot ang kanyang mga braso sa leeg ni Fane. Ngunit tulad nila, ang paghalik sa bawat isa ay masigasig, isang malambot na kumatok na tunog mula sa pintuan. Fane ay natigilan, nagdilim ang ekspresyon niya. Seryoso. Sino ang kumatok? Ito ay nakaraan na 10 sa gabi na. Nagulat din si Selena. Umupo siya patayo sa Flurry, pag-aayos ng kanyang nightgown. Pumunta buksan ang pintuan at tingnan. Huwag. Sabihin mo sa akin na ito. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw niya sa amin. Si Fane ay hindi nagsalita sandali. Hinailan niya ang kanyang shirt at dahan-daang lumakad papunta sa ang pintuan upang buksan ito. Malapit na siyang sumabog, ngunit hindi niya nakita kahit sino nang buksan niya ang pintuan. Pinupuksan niya ang kanyang ulo, at isang pares ng malaki. Nakakagulat ang mga mata na nakatitig sa kanya. Agad na ang galit niya. Dissipated. Kylie, bakit hindi ka natutulog? Hindi alam ni Fane kung tumawa o umiyak. Hindi niya inaasahan na ang salarin ay ang kanyang sariling anak na babae.
Sumilip siya papasok, pagkatapos ay nagsalita siya sa isang kaaya-aya na tono, gusto kong matulog kasama si nanay. O kung hindi, hindi ako makatulog. Hindi rin inisip ni Selena. Ang anak na babae ay ang isa na kumakatok. Siya ay tulad ng hindi pagsasalita tulad ng Fane. Ay, hindi naging madali para sa kanila na magkaroon ng sandaling ito, at ito ay. Naglakad din siya, bumababa. Kylie, 4 na taon ka na. Matanda na ngayon, aniya. Magiging 5 ka sa ilang buwan. Ikaw ay isang malaking batang babae, di ba? Kailangan mong malaman kung paano matulog mag-isa. Dito, idinagdag ni Selena na may banayad expression. Bukod, tatawanan ka ng iyong mga kaibigan kung patuloy kang natutulog. Kasama ang mga matatanda, maunawaan. Si Kylie ay nagpout na parang siya ay pinigilan. Matapos niyang isipin ito, nagsalita siya sa isang kahabag-habag na tono, nanay. Isang gabi palang mangyaring. Matutulog na lang ako bukas, sige. Oo, okay. Mag-iisa kang matutulog bukas, at pupunta ako upang sabihin sa iyo ang mga kwento sa oras ng pagtulog. Okay. Nangako si Selena habang nakatingin sa kanyang anak na babae. Okay. Kylie. Tumango ang kanyang ulo ng maligaya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fane, bahagyang natakot. Tatay, maaari ba akong matulog sa inyong dalawa? Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Ang mukha ng kanyang anak na babae ay tuwid na natunaw ang kanyang puso. Paano siya? Hindi sumasang-ayon. Pa rin, ang apoy mula ngayon ay pinalabas ng kanya tulad ng. Iyon wala siyang balak na kunin ito muli. Sa lalong madaling panahon, ang tatlo. Nakatulog na ganyan lang. Kinaumagahan, sinabi ni Zina kay Ben na pupunta siya. Lumabas sa pamimili kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan pagkatapos nilang matapos ang kanilang agahan. Umalis siya sa bahay. Hindi masyadong naisip ni Ben ang tungkol dito. Hindi siya karaniwang. Dalhin mo siya kapag nagpunta siya sa pamimili, kaya nasanay na siya. Sino ang nakakaalam? Ang Zina na iyon ay sumakay sa isang hotel sa halip. Umakyat siya at pumasok sa isang silid. Kabanata 555. Miss na kita, babe. Hinailan ni Ivan si Zina sa sandaling siya ay humakbang. Sa pamamagitan ng pintuan, mabilis niyang nalock ito sa likuran nila. Ano ang ginagawa mo? Maaga pa ng umaga. Itinulak ni Zina si Ivan palayo. Ano ang nangyari? Gabi. Aniya, mahirap ipahayag. Tinanggihan ko na ang iyong unang tawag. Ito ay. Malinaw na wala ako sa isang magandang lugar upang makausap ka. At tinawag mo pa ako. Muli, humakbang si Ivan at niyakap siya mula sa likuran. Ako. Iniisip ka, at nais kong anyayahan ka para sa ilang alak. Napagtanto ko lang matapos na hindi mo kinuha ang pangalawang tawag. Dito, tanong ni Ivan. Nakakaintriga, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari kagabi? Bakit hindi ka makukuha? Ang tawag ko, kumakain kami sa labas nang tumawag ka. Ang buong pamilya ay. Ayan. At si Fane ay dapat magkaroon ng pang-anim na kahulugan o kung ano. Agad siyang naramdaman. Na ang isang bagay ay off lamang dahil tinanggihan ko ang iyong unang tawag. Tinanong niya kung bakit. Tinanggihan ko ang tawag, at sinabi ko sa kanya na ito ay isa pang nakagagalit na telepono. Tumawag mula sa lahat ng mga ahente ng pag-aari. At pagkatapos ay nais niya akong hayaan siyang makita. Ang tumatawag. Galit na galit ako. Galit na galit si Zina, kung mas mabagal ako at hindi ba nag-rile ang aking sarili, at kung hindi ako naniniwala kay Ben, magiging ako. Nahuli. F***sake. Ang kapwa na iyon ay talagang isang matigas upang mag-crack. Kumusta na siya? Biglang. Kinurot ni Ivan ang kanyang mga daliri sa isang kamao. Naisip niya ito at sinabi. Tila kailangan nating mapupuksa siya sa lalong madaling panahon. Handa na ba tayo? Upang gumawa ng isang paglipat. Sa palagay ko rin ay may magandang pagkakataon na malalaman niya. Tungkol sa amin kung magpapatuloy ito. Dapat tayong kumilos ng mabilis. Bukod, ako ay matapat na kasama ni Ben sa bahay sa mga nakaraang araw, at ako ay naging naglalaro ng papel ng isang masigasig na kasintahan. Ang kanilang mga saloobin sa akin ay tila nagbago din. Bukod sa lalaking iyon na pinaghihinalaang ako kagabi, syempre, panipi. Matapos sabihin iyon ni Zina, nagsalita ulit siya kay Ivan. Huwag kalimutan, Ivan. Pupunta ako upang iwanan si Ben pagkatapos kong bigyan ng gamot si Fane, at makakasama kita. Ikaw. Sinabi sa akin na ipapahayag mo na ako ay kasintahan mo sa harap ng buong pamilyang Taylor. Ha! Huwag kang mag-alala. Naghihintay ako para sa araw na ito. Mahaba. Tumawa si Ivan at hinagupit ang kanyang mga kamay sa baywang niya. Bukod, ako. Inaasahan ng kahabag-habag na pagpapahayag sa mukha ni Ben nang malaman niya iyon.
Ikaw ang aking kasintahan. Siya ay tulad ng isang talo. Haha, talaga, mabuti. Ako pa rin. Natatakot na hindi mo na ako gugustuhin pagkatapos mong magawa mo ako. Zina. Biglang kumilos ng coquettishly sa paligid niya, pagkatapos ay pinahihit niya ang kanyang katawan. Paatras at pinindot ito laban sa kanyang. Oh, tama. Zina, kailangan mong sabihin sa akin. Kung ano ang ginagawa nila kani-kanina lamang. Kung si Sharon ay bumibisita sa Fane, halimbawa, hinahanap siya ng batang Master Wilson na maghayganti. O kung iba pang mga hari. Nang digmaan o mga big shot ng militar ay hinahanap siya. Sabihin mo sa akin ang lahat, okay. Panipi. Binigyan ni Ivan si Zina ng isang halik na halik. Huwag kang mag-alala. Hanggat namatay si Fane, hindi lamang ipapahayag ko sa iyo bilang aking kasintahan, ngunit mag-aayos din ako ng grand kasal, paalala niya sa kanya. Kumusta naman iyon? At dadalhin kita sa Maldives para sa aming honeymoon. Ha, talaga, napakaganda ng tunog. Mahal ko. Napakarami mo, mahal na asawa. Natuwa si Zina nang marinig niya iyon. Binalot niya ang leeg ni Ivan at binigyan siya ng halik na halik. Hey, tumatawag ka na sa akin ng asawa. Mabuti, mabuti. Nag-choke si Ivan at dinala si Zina patungo sa kama. Si Zina ay isang tao na mukha ng pera sa core. Ngunit mayroon siyang magandang katawan. Gayunpaman, naisip ito ni Ivan. Nakaraan, na mahahanap niya ang kanyang sarili na 7 o 8 mistresses pagkatapos na siya. May asawa. Ang prospect ay tila maaaring gawin. Ang isang babaeng tulad ni Zina ay magiging napasaya hanggat binigyan niya ng pera. Wala siyang pakialam kung mayroon siyang mga gawain. Mamaya, Kabanata 556. Si Zina, na naflung lang sa kama, ay tila biglang nag-isip. Isang bagay nang marinig niya ang salitang honeymoon. Tama, hawakan, Ivan. Biglang sabi niya, mayroon talagang isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo muna. Oo, natigilan si Ivan. Huwag mong sabihin sa akin na may kinalaman ito kay Fane. Tama iyon. Sinabi niya na bibigyan niya ng sorpresa si Selena sa kanyang kaarawan. Sinabi pa niya na mag-aayos siya ng isang kaarawan na magpapadala. Mga alon sa buong lungsod. Dagdag pa ni Zina, ito ay isang bagay na ikaw. Dapat bang malaman, hindi ba? Tama iyon. Isang buwan lamang hanggang sa kaarawan ni Selena. Nakalimutan ko na ang lahat tungkol dito kung hindi mo ako pinaalalahanan. Umupo si Ivan. Ang gilid ng kama, nakasimangot. Gustong-gusto talaga ni Fane na ipinagmamalaki, hindi ba? Ipadala. Mga alon sa buong lungsod. Malaki ang lalawigan ng gitnang at gusto niya mag-host ng isang kaarawan para sa Selena na magpapadala ng mga alon sa buong lungsod. Dapat siya ay nagbibiro. Kailangan niyang gumastos ng ilang bilyong bucks kung siya talaga nais na magpadala ng mga alon sa buong lungsod. Hey, tiyak na siya. Exaggerating. Nag-choke si Zina. Sige, tingnan kung makakahanap ka ng isang pagkakataon upang makakuha ng Fane na kumuha ng gamot alinman bukas o sa araw pagkatapos ay kita niyo sino ang nakakaalam, marahil ang kaarawan ni Selena ay magiging libing ni Fane. Ha! Inaasahan ko talaga ito. Tumawa si Ivan, at pagkatapos ay nakapin kay Zina. Papunta sa kama, hindi na mahawakan ito ng mas mahaba. Hindi mo ba naramdaman iyon? Ang kasintahan ay kumikilos na kakaiba kani-kanina lamang, Ben. Naglakad si Selena pagkatapos niya. Napansin si Ben sa hardin na nag-iisa, idly na naglalaro kasama ang kanyang telepono. Nagsalita siya. Matapos niyang isipin ang ilang sandali. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba siya katulad? Palagi, walang pag-iingat si Ben habang nag-swipe siya sa kanyang telepono. Paano? Naging tulala ka. Matagal ka nang magkasama, ngunit hindi niya hinayaan. Hinawakan mo siya minsan. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid habang tinanong niya ang tanong. Sa wakas ay ibinaba ni Ben ang kanyang telepono. Bakit ka nag-aalala? Ito pa rin, sis. Walang pasensya na sinabi niya. Kahit na si Zina ay karaniwang nagsusuot ng sexy at mga nakaistilong outfits, siya ay isang konserbatibong batang babae sa loob. Huwag lamang ipagpalagay na siya ay isang ABG dahil mayroon siyang mga tato sa kanya. Hindi siya. Si Selena ay nasa isang pagkawala para sa mga salita. Kung gayon sinasabi mo na hindi kanya hinahayaan na hawakan siya. Pinindot niya pa rin. Hindi ka lamang magkasama sa isang taon. Ito ay 2-3 taon na. Kinuha ni Ben ang kanyang mga balikat. Kaya ano, sinabi niya. Sa akin ay ibibigay lamang niya sa akin ang sarili sa gabi ng kasal. Napakahirap nito. Maghanap ng mga babaeng tulad nito ngayon. Tama.
Matapos niyang sabihin iyon, tinitigan niya ito. Kapatid na babae. Sis, sa palagay ko mayroon kang isang seryosong bias laban sa kanya. Aniya, si Selena ay seryosong walang pagsasalita ngayon. Ang kanyang kapatid ay ganap na cuckolded. Huwag alalahanin na hindi niya alam ang tungkol sa pag-iibigan ng kanyang kasintahan kahit na siya. Ipinagtanggol ang kanyang reputasyon. Kinuha ni Ben ang kanyang telepono at nagsimula ng isang bagong pag-ikot. Nang laro na nilalaro niya. Kinuha ito ni Selena mula sa kanya. Ano ka? Paggawa, sis. Medyo galit si Ben. Nagsimula na lang siyang pumasok sa laro. Ngunit inagaw ni Selena ang kanyang telepono na ganyan. Marahil ay magkakaroon siya. Sinaksak siya kung hindi siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Huwag patuloy na maglaro. Ang utak mo ay magiging mas mahusay kaysa sa mayroon akong magpapatuloy ka ng ganito. Selena. Sumulyap sa kanyang talo ng isang kapatid. Nais kong sabihin sa iyo ito ng mas maaga, iyon. Si Zina ay may ilang uri ng relasyon sa isang mayamang tao mula sa mga tulisan ng motor na iyon. Gang, Aniya, nakita ko silang yakap minsan. Ngunit narinig ko na ang buong. Hanggang ay napawi ngayon. Panipi, Kabanata 557. Walang paraan. Sumimangot si Ben at umiling-iling. Dapat kang magbibiro, sis. Hindi siya ganoong uri ng tao. Marahil ay naglalaro lang siya kahit na siya. Niyakap ang isang tao. Hindi iyon yakapin. Nagugulo lang iyon. Selena. Halos nais na malabo mula sa pagkabigo. Sa palagay mo ba talaga ako bobo? Ben. Na hindi ko masabi ang pagkakaiba sa pagitan ng isang yakap at simpleng niloloko lamang. Sa paligid, anong patunay ang mayroon ka? Bakit hindi mo ako ipakita ang mga larawan? Panipi. Hindi niya inisip na si Ben ay maging kahit na angherer. Huwag magsalita. Tungkol kay Zina tulad nito kung wala kang patunay. Sa palagay mo ba ay hindi? Kilalanin mo siya pagkatapos na makasama siya. Mas kilala mo ba siya kaysa sa akin? Gumawa. Para kang Fane. Hindi mo siya gusto, kaya sinusubukan mong makahanap ng mga paraan. Upang saktan siya. Bukod, sinabi mo ito sa iyong sarili patay na ang mga tulisan ng motor. Ay! Huwag alalahanin ang nakaraan niya. Pinaikit ni Selena ang kanyang ngipin sa galit. Ikaw ay. Nabigo ako, Ben. Katulad ka lang ni Wood alang ngunit mas matindi ka. Kaysa siya. Ano ang ibig mong sabihin na siksik ako? Hindi ka ba naglalabas ng kalokohan? Dahil wala kang patunay. Galit na itinulak ni Ben ang kanyang kamay. Ibigay ang aking telepono pabalik. Gusto ko pa ring maglaro. Hindi ko maiiwan ang aking mga kasamahan sa koponan. Ah! Galit na galit si Selena kaya kinuha niya ang isang bato mula sa lupa, ibinaba ang telepono, at sinalsal ang bato ng diretso sa screen nito. Ikaw sinira mo ang aking telepono. Ito ay isang mansanas. Galit na galit si Ben. Humakbang siya at fisted Selena's collar. Sa kanyang iba pang kamay, bumuo siya ng isang kamao, handa ng manuntok. Siya, pindutin mo ako. Pindutin mo ako kung mayroon kang mga bayag. Ang mga mata ni Selena ay namula. Siya, sumulyap sa kanyang kapatid. Ayaw niya na siyang lokohin ni Zina. Kung maglakas loob kang pindutin ang iyong kapatid na babae, Ben, gagawin ko kang ikinalulungkot ang desisyon na iyon para sa pahinga ng iyong buhay. Malamig na nagsalita si Fane habang napansin niya mula sa malayo. Kinuha niya. Sinasadyang mga hakbang patungo sa kanila. Ikaw ay isang tao, ngunit hindi mo pa rin alam ang maraming beses na ikaw ay cuckolded na. At ngayon ang iyong kapatid na babae. Sinusubukang tulungan ka, ngunit nais mong pindutin siya. Inilabas lamang ni Ben ang kanyang kapatid. Nang marinig niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay binaril niya ang isang mabisyo na sulyap kay Fane. Hey! Ikaw ba? Mayroon bang katibayan noon, Fane? Hindi kita patatawarin kung nagsasalita ka ng anumang bagay na walang kaparerekon. Gusto mo ng patunay? Fine. Makakahanap ako ng patunay. Sinasabi ko sa iyo ngayon, iyon. Tiyakin kong nakikita mo ang patunay para sa iyong sarili sa isang araw. Nag-chalk si Fane habang siya nagsalita. Sige na, bibigyan kita ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, bago ang aking kaarawan ng kapatid, kunin mo ako ng patunay. At kung hindi, ano ang mangyayari? Panipi. Sumulyap si Ben kay Fane at hinaplos ang kanyang ngipin habang nagsalita siya. Ang kanyang mga mata ay pulasa. Ang mga sulok, syempre, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin kung hindi ako makakakuha. Ang katibayan. At bibigyan kita ng 50 milyong bucks. Nagkaroon din ng seryoso si Fane. Expression. Ngunit kung pinamamahalaan kong makuha ang katibayan at mahuli siya ng isa pa. Tao, hahayaan mo ba akong gawin ang gusto ko sa kanya? Kasama na ang pagpatay sa kanya.
Panipi, fine sa akin. Huminga ng hininga si Ben. Papatayin ko siya mismo kung ikaw. Maaaring patunayan na siya ay cuckolded sa akin. Aniya, hindi na kailangan mong gawin ito. Sige, kilalanin kita bilang isang tao noon. Tumango si Fane. Kailangan niyang marinig iyon mula kay Ben. Kabanata 558. Isipin ito ng seryoso, Ben. Siya ba ay kumikilos na kakaiba kani-kanina lamang? Hindi siya. Kahit na maglakas loob na kunin ang tawag na iyon mula kagabi. Sa palagay mo ba ito ay isang panggugulo? Tawag sa telepono mula sa isang ahensya ng pag-aari. Sa palagay ko may kaina-hinala. Pagpunta. Pangalawa, siya ay bumili ng kaunting mga branded bag kani-kanina lamang. Dapat silang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 bawat isa, at ang kanyang mga damit ay maganda. Mahal din at binili niya ang ilan sa kanila. Hindi niya ito ginawa. Bago, humakbang si Selena. Gusto mo talagang magpakasal sa kanya. At seryoso ka tungkol dito, same time niyang sinabi kay Ben. Ngunit tandaan kung paano. Siya ay bulong at pinilipit ang kanyang mga salita kagabi nang sinabi mong gusto mo. Magpakasal ka ng mas maaga. Parang hindi niya ako nasisiyahan. Pinaghihinalaan ko iyon. May ibang lalaki siya sa labas. Wala akong pakialam. Kailangan ko ng patunay. Kayong dalawa lang. Slandering her kung wala ito. Galit na galit si Ben. Kinuha niya ang kanyang telepono up. Binili ko lang ang teleponong ito. Ito ay nagkakahalaga ng ilang libong box. Panipi. Narito ang 7 o 8,000. Sige at bumili ng bagong telepono. Ngunit hindi. Huminga ng isang salita tungkol sa kung paano namin pinaghihinalaan siya, tama. At kailangan mong makipagtulungan sa amin kapag sinabi rin namin sa iyo. Iyon ay kung paano namin makuha ang ebidensya. Kinuha ni Fane ang isang wad ng cash mula sa kanyang pitaka at itinulak ito patungo. Ben matapos niyang isipin ito. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na hindi ka na makahanap. Patunay. Nag-flash si Ben ng isang nakangiting-ngiti at lumakad pagkatapos kumuha ng pera. Jeez, parang ang iyong kapatid ay talagang ulo ng takong para sa babaeng iyon. Panipi. Si Fane ay naglabas ng isang buntong hininga, walang magawa. Hindi talaga niya inaasahan na si Ben ay halos masuntok si Selena para sa kapakanan ni Zina kung ang dating ay kanyang sarili. Kapatid na babae. Palagi kong naramdaman na walang kabutihan ang maaaring lumabas sa kanya, ngunit hindi ko kailanman nagkaroon ng mga bayag upang sabihin ito ng malakas. Ipinagpatuloy ko ito sa aking kapatid, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito sineryoso. Bamantong hininga din si Selena. Inaasahan ko talaga na maaari nating malaman ang lalaki na nakikita ni Zina sa oras na ito. Ang aking kapatid ay si Will. Ganap na nasira ang kanyang puso noon. Napakaganda niya, at ito. Hindi magiging mahirap para sa kanya upang makahanap ng isang magandang batang babae, isinasaalang-alang kung paano ang aming pamilya. Ngayon, ma'am, kailangan nating damo siya. Ang babaeng iyon ay talagang isang B***. Napakasarap at mapang-akit niya. At tuso siya. Ang iyong mga magulang ay praktikal na kumakain sa kanyang kamay. Tumango si Fane at sinuri ang oras. Hayaan mo, mahal. Natapos na. Kailangan nating magtrabaho. Okay. Tumango si Selena. Mabilis na sumakay ang dalawa sa kotse at sumakay sa trabaho. Sa sandaling iyon, ang batang Master Wilson ay nasa pamilya Wilson. Tirahan. May isang IV drip sa tabi niya na pumpong fluid sa siya. Ang higit na naisip niya tungkol dito, mas pinahihirapan ang naramdaman niya. Siya ay sa wakas nagising. Gayunpaman, kailangan niyang kumuha ng maraming antibiotics. Gayunpaman ang mukha niya ay pa rin tulad ng namamaga bilang isang baboy. Tila mananatili siya sa ganitong paraan. Galit na galit si Master Wilson kaya pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao, pinapanood ang kanyang anak. Face straight na may luha. Ang aking anak na lalaki ay hindi pa nagdusa tulad nito. Fane. Talagang nakakuha ng ilang mga bayag. Naisip ba talaga niya na hindi ako maglakas loob na gumanti? Dahil lamang sa mabuting kaibigan siya sa isang Diyos ng digmaan. Tiyak na mag-upa ako hitman upang patayin siya sa hinaharap. Tumango ang tagapag-alaga sa tabi niya. Ang kanyang ulo din. Tama ka, Ginoo. Mas maaasahan ang pag-upa ng isang mamamatay tao. Maaari silang mapagkakatiwalaan na panatilihin ang kanilang mga bibig. Ang Diyos ng digmaan ay hindi magiging may makahanap ng anuman kahit na sinubukan nilang siyasatin ang pagkamatay ni Fane. Bukod sa, pakinggan na siya ay isang pinuno ng ulo lamang. Hindi natin alam kung nagsisinungaling siya, ngunit hindi niya maipakita ang kanyang tanda, kaya hindi tayo makapaniwala sa kanya. Ang isang Diyos ng digmaan ay maaaring
Kahit na hindi nagsasagawa ng isang pagsisiyasat para sa isang tao na gusto sa kanya. David. Bobo ang ulo niya. Ang Diyosa ng digmaan ay wala ng utang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, binayaran niya ang kanyang utang. Ngunit dapat tayong umarkila ng isang mamamatay tao upang maging ligtas. Panipi. Kung gayon kailan ang isang magandang oras upang umarkila ng isa? Tanong ng tagapag-alaga. Maghihintay kami. Makikita namin pagkatapos ng ilang araw. Hintayin lang natin na maging mas mahusay ang aking anak na lalaki. Panipi. Tumingin si David sa kanyang anak at naglakad papunta sa kama, hinayla ang isang upuan at nakaupo. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak ko. Hindi ka. Naranasan ng lahat ng mga slaps nang wala. Tiyakin kong nagbabayad ang B*****. Sa kanyang buhay. Sob. Tatay. Sumigaw ulit si Michael. Kabanata 559. Sa sandaling iyon, nakarating na si Fane sa tirahan ng pamilyang Drake. Hindi kailanman sa kanyang ligaw na mga pangarap ay isipin niya na makikita niya si Sharon bilang. Sa lalong madaling panahon ay lumakad siya papunta sa sala, nakaupo kasama si Tanya at Yvonne. Ang kanyang ulo ay nagsimulang maghiwalay sa paningin ng batang babae. Bakit? Dito ka. Walang magawa si Fane nang makita siya. Hey! Bakit hindi ako narito? Narito ako upang makita si Miss Tanya. Ang tatlo sa amin ay mabuting kaibigan ngayon. Sharon. Chuckled. Matagal na kaming naghihintay sa iyo ngayon. Ang tatlo sa amin. Malapit na bang mamili? Hayaan na. Hindi namin kakailanganin ang maraming mga bodyguard. Kung dadalhin ka namin, kailangan ka lang namin. Nagsalita si Miss Tanya pagkatapos niya. Naisip ito, sa palagay ko ay dapat tayong magdala pa rin, kahit na tayo. Hindi na kailangang dalhin iyon ng marami. Pagkatapos ng lahat, si Fane lamang ay maaaring hindi. Dalhin ang lahat ng aming mga bag kung ang tatlo sa atin ay bibilhin ang mga bagay. Hey! Huwag! Sabihin mo sa akin na natatakot ka sa pagpapagod sa kanya, Tanya. Kaya iyon ang gusto mo. Upang makakuha ng ilang higit pang mga bodyguard na sumama. Hindi niya naisip iyon. Si Sharon ay mabibiro habang nagbibiro siya ang aking tao. Hindi ka ba maglakas loob na lumaban? Over him kasama mo ako. Kung gagawin mo, ako pa rin ang magiging pangalawang asawa, at ikaw ang pangatlo. Kailangan mong makakuha ng linya. Matapos niyang sabihin iyon, ang kanyang mga mata ay umikot. Yvonne sa gilid. Kung nag-iisip ka rin ng pakikipaglaban sa kanya, Yvonne. Kailangan mong maging numero ng 4. Sino ang nakikipaglaban sa ano sa iyo? Huwag mag-spew ng walang kaparerekon. Ang mukha ni Tanya ay namula. Tama iyon. Huwag magsalita. Walang kaparerekon. Hindi ako magugustuhan ng isang baluktot na katulad niya. Isang ilaw na blush din ang marumi. Ang mukha ni Yvonne. Labis siyang hindi komportable. Huwag kang mag-alala. Hindi ako. Tulad ng alinman sa iyo. Si Fane ay nakipag-ugnay sa isang seryosong tono, umalis tayo mula pa. Lahat ng gusto mong mamili. Ikaw. Ang tatlong kagandahan ay labis na galit. Ang mga ito ay coveted beauties ng maraming mga kalalakihan. Sino ang nakakaalam? Na ang bodyguard na ito ay talagang hindi papansinin ang mga ito ng madali. Ganun din. Nakakabigo. Hayaan na tayo ngayon. Hindi alam ni Tanya kung bakit hindi siya nasisiyahan. Siya. Hindi alam kung ito ay dahil siya ay gaganapin sa napakababang pagpapahalaga, o dahil sinaksak ni Fane ang lahat ng kanilang pag-asa. Ang 4 ay mabilis na naiwan at tumawag para sa ilang mga bodyguard sa daan. Lahat sila ay namimili ng magkasama. Pagkatapos, pamimili ng ilang sandali, isang pangkat ng mga tao ang mabilis na nakarating sa plaza. Walang sino man. Inaasahang isang taong nasa gitnang lalaki na lumakad ng sadya, isang banayad na pagpatay. Intense sparking sa kanyang mga mata. Dumiretso siya kay Fane. Fane kaagad. Huminto at tumingin sa ibang lalaki. Mabilis din na tumigil ang lalaki. Makinig. Dito, punk, maglakas loob ka bang pumunta sa isang inabandunang site ng konstruksyon sa horizon? Kalye bukas, sinabi niya kay Fane. Hihintayin kita doon. Bakit? Dapat ba akong pumunta? Alam ni Fane mula sa isang sulyap na hindi ito ordinaryong tao dati. Siya, gayunpaman, hindi pa niya nakita ang taong ito. Hey, dahil ako. Papatayin ka. Maging doon ng siyam sa umaga bukas. Huwag sisihin. Ako sa paggawa ng anuman sa iyong pamilya kung hindi ka makarating doon. Ang lalaki. Chuckled. Gamulong siya at malapit nang umalis. Naniniwala ako na ikaw ay pumunta, Anya. Kung hindi, hindi ko masiguro ang kaligtasan ng iyong asawa, ang iyong mga biyenan, ang iyong ina, at ang iyong anak na babae. Panipi.
Kabanata 560. Sino iyon? Mukhang malakas siya sa hitsura sa kanya. Nakakuha talaga siya. Isang malakas na aura. Hindi maiwasang sabihin ni Ivan habang pinapanood niya ang lalaki. Lumakad palayo. Ito ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng lalaki, at halata ito. Sino ang nagmamalasakit? Karaniwang hinahamon niya ako, kaya siya ay isang tunay na tao, kahit na. Ano? Dahil nag-abala siyang sabihin ang lahat, wala akong pagpipilian kundi ang pumunta bukas. Panipi. Nagbigay ng ngiti si Fane. Naniniwala ako na malalaman ko kung bakit gusto niya akong patayin. Kung pupunta ako bukas, mukhang kalmado ka tungkol dito. Hindi ka ba natatakot na? Malakas siya. Medyo nag-aalala si Tanya. Dagdag pa niya matapos niyang isipin. Tungkol dito, bakit hindi ako kukunin ni na Harvey at Kyle na sumama sa iyo, at sila? Magdala rin ng ilang kalalakihan. Ito ay magiging mas ligtas sa ganoong paraan. Hindi niya naisip na Fane. Magsuot pa rin ng kanyang hindi marunong, walang pag-iingat na ekspresyon. Pa rin, ang iyong. Ang mga bodyguard ay hindi gaanong gagamitin doon kung hindi ko siya makukuha. Magiging sila na lang. Doon bilang kumpay. Sa katunayan, marahil ay itinuturing siyang pinakamalakas na tao. Sa loob ng mga tropa ng Katisiya. Kung hindi niya makukuha ang lalaki, kung gayon si Harvey at ang iba ay maaaring pati na rin ang paghahatid ng kanilang mga ulo sa isang pinggan kung sila ay nagpunta. Nang marinig niya ito, naalala lang ni Tanya ang di malilimutang eksena na siya. Nasaksihan ng gabing iyon nang nawala ng Fane ang 300 lalaki. Mula sa Eagle Clan nag-iisa. Walang saysay na ipadala si Harvey at ang iba pa. Kasabay ng kahit na napakalaking lakas na iyon ay hindi sapat upang talunin ang taong iyon. Mag-ingat ka lang, sige. Natatakot ako na hindi mo siya matalo. Kung hindi mo magagawa, lang. Tumakas. Ito ay mas mahusay kaysa sa namamatay. Nag-aalala din si Sharon. Tumakbo ka. Natigilan si Fane. Masyado kang nag-iisip tungkol dito, aniya, isang malamig na ngiti. Sa labi niya, pumasok tayo at mamili. Tiyakin kong ganap na sirain siya kung mayroon siyang isang hiling sa kamatayan. Tiwala ka talaga, hindi ba? Nag-flash si Yvonne. Isang mapait na ngiti. Magiging tiwala ka rin kung mayroon kang lakas. Kinuha ni Fane. Lumabas ng isang sigarilyo at sinindihan ito, kumuha ng mahabang pag-drag dito. Pumasok siya sa mall. Kasama ang mga kagandahan sa paligid niya. Hey! Wala akong balak na pumasok, boss. Ngunit nais kong mag-ayos. Pwede ba? Tiyak na wala siyang tugma para sa iyo, kasama mo. Pagiging napakalakas. Gusto kong makita ang iyong totoong lakas. Shockled si Harvey habang siya nagsalita, sumakay pagkatapos ng Fane. Ano ang gusto mong manunood? Gawin mo lang ang iyong sariling trabaho ng maayos. Nagsalita si Fane habang nagbigay ng ngiti. Bumalik si Zane sa panauhin ng bahay pagkatapos niyang ipahayag ang hamon kay Fane. Ako. Hinamon siya. Hihintayin ko siya sa inabandunang site ng konstruksyon sa Horizon Street sa 9 na orasan bukas. Siya ay nagsasalita ng tamad habang siya ay sumakay. Papunta sa kama, isang ilaw ng ngiti na nakakagulo sa kanyang mga labi. Ang ekspresyon ni Quill ay nagmorph. Sorpresa nang marinig niya iyon. Ha! Ikaw hinahamon mo siya ng mas maaga kaysa sa pinlano. Idiot! Paano kung hindi siya darating? Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay matakot. Nang namamatay. Ano ang gagawin mo kung hindi siya darating? Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.